Muli po, ito si Lex Armenia dito sa Watch the Point podcast sa segment na pinamagatang Mga Pirata sa Senado at Kamara. Sabi ni Senador Ping Lacson, halos lahat ng mga senador sa 19th Congress ay nagkaroon ng insertion sa 2025 budget na umaabot sa 100 billion. Karamihan dito ay markadong for later release. Hayop talaga ang insertions, ano? Kaya nga, naisip ko na kung ang budget insertion ay isang krimen at kung halos lahat ng mga mambabatas ay gumagawa ng insertions, ibig sabihin, halos lahat ng mga mambabatas ay kriminal. Walang pinag-iba ito sa Senado man o sa Kamara. Heto ang mga punto. Ang mga insertions ay pasikretong ginagawa at hindi masyadong malinaw, kaya mahirap sundan kung saan talaga napupunta ang buwis na binabayad ng mga Pilipino. Sa halip na ang pondo ay gamitin sa mga proyektong mapapakinabangan ng mga tao, ito ay napupunta sa mga proyekto ng mga kapritsosong politiko na sila lang at ang kanilang mga kampon ang nakikinabang. Ang proyektong ito ang pinagmumulan ng mga kickbacks at panloloko sa mga tao upang patuloy na suportahan ang mga magnanakaw na politiko. Sa pamamagitan ng insertions, hindi na nababantayan ng maayos ang pondo ng gobyerno dahil pinakikialaman na ng mga gahamang politiko ang trabaho ng DBM, NEDA at iba pang ahensya ng gobyerno at sila na rin ang nagpapatupad ng mga proyekto. Malinaw na ang insertions ay isang uri ng panloloko, pananamantala at pagnanakaw na ginawang legal ng mga korap na politiko. Isa itong demonyo na ginawang santo at sinasamba ng mga dyablo. Ano naman itong for later release o FLR? Ang for later release ay mga pondo sa General Appropriations Act o GAA na nananatili sa DBM hanggat hindi pa naisusumiti ang mga kondisyon o requirements para ito'y ibigay. Gaya ng mga kinakailangang dokumento, project proposal o feasibility studies. Kaya malinaw na hindi ito kasama sa plano at ginagamit lang bilang reserba upang masigurong may pondo ang mga proyektong gusto ng mga politiko. Ang DBM Secretary ang nagdidesisyon kung maaari na itong ibigay at kung kailan ito ibibigay. Ang DBM ay ahensya ng gobyerno na tinatawag kong pinakamakapangyarihang alipin ng mga politiko. Paano ginagamit ng mga gahamang politiko ang for later release? Ang for later release ay mga pondong nakatali na sa mga proyektong isiningit ng mga politiko sa budget. Ang pag-release nito ay batay sa negosasyon na ginagawa ng mga politiko o kaya desisyon ng ehekutibo. At dahil ang for later release ay nakapaloob na sa GAA, ito ay nagagamit upang ikontrol ng Malacanang ang mga mambabatas o the other way around. Ikontrol naman ng mga mambabatas ang mga ahensya ng gobyerno upang sumunod sa kanilang mga kapritsyo. Halimbawa, isang senador o representante na nag-insert ng 500 million para sa proyektong kalsada. Kasama ito sa GAA pero markado bilang for later release. Ibibigay lang ng DBM ang pondo kapag nakapagsumiti na ang DPWH ng Program of Works. Siyempre, dahil insertion ito ng isang honorable, alam na, meron itong obligasyon. Alangan namang wala. Batay sa pananaliksik ng Watch the Point, ang anong program funds at for later release ay mga strategy na matagal nang inaabuso ng mga politiko mula pa noong administrasyon ni Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Duterte at hanggang ngayon kay Bongbong Marcos. Tandaan, kapag ang pondo ay markadong unprogram funds o for later release, delikado yan. Magduda ka na. Malaki ang tsansa na ang tali niyan sa dulo ay hawak ng isang magnanakaw. Kaya nga ang panawagan, durugin ang budget insertions at supilin ang mga magnanakaw. Kailangan ang bawat pisong kukunin mula sa buwis ng mga Pilipino ay batay sa masusing pag-aaral. May matuwid na layunin, may solusyon na dadalhin sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan. Tama at angkop ang halagang gagamitin at alam kung sino ang makikinabang. Hayop na insertions talaga. Lex Armenio po, Diyos mabalos.